Sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-jailbreak ng PS4 para sa mga lower firmware. Kung sakali ang PS4 nyo ay nasa 1.50 up to 7.55 at gusto nyo malaman kung paano i-jailbreak ang ganyang firmware na hindi gumagamit ng USB or Lockbox or ESP32S2, mag-activate ang jailbreak using web browser lang para sa mga nasa 7.55 to lower. Panoorin ang video tutorial ko kung paano mag-manual update ng PS4 kung sakaling update nyo sa 5.05 or 6.72, 7.55 or 9.00 up to 11.00. Nasa description ang link ng tutorial. So ang una natin gagawin ay pupunta tayo sa setting, hanapin natin internet connection. So dito kailangan natin ng internet para mapag-browse tayo ng host. Setup lang natin internet connection. So huwag kayong mag-alala, so hindi siya mag-auto-update kasi ibablock natin yung auto-update gamit yung manual na DNS na gagamitin natin dito. Setup lang natin sa automatic, do not specify, manual. So dito sa DNS natin guys, no, so sundan nyo lang tong DNS na nilagay ko dito. After natin ma-setup yung DNS, so automatic, then do not use. So after natin ma-setup yung internet connection natin, so punta tayo sa next natin ay sa web browser. Delete lang natin yung mga web browser history. Delete all, setting, delete cookies, and clear website data. Madaming pwedeng gamiting host para sa pag-jailbreak ng PS4, pero ang gagamitin kong host dito ay ang GamerHack. Piliin nyo lang kung anong firmware na gamit nyo, kung 5.05 or 6.72 or 7.55 or 9.00. Piliin nyo lang yung latest version na makikita nyo dito, kagaya ng 9.00 version 4.0 beta dahil sa latest Golden. Dahil 5.05 ang unit na gamit ko dito, so 5.05 ang pipiliin ko. Pagkatapos mag-install ng offline cache, pwede na natin i-turn off ang ating internet connection. Sa pagpili naman ng Golden, pwede naman kahit alin dyan, pero mas piliin na lang natin yung latest Golden para sa mga bagong features. Itong Golden 2.4B 18.2. So ito yung latest na Golden ngayon. Pagpunta natin sa setting, makikita natin sa top ang Golden. Nakatunayan ay naka-jailbreak na ang ating unit. At pwede na tayo mag-install ng mga package file. At pwede na rin tayo mag-play ng mga games na naka-install sa ating unit. So lahat naman ng games ngayon na may mga backport, ibig sabihin kahit mataas ang system software required ng game, ay hindi mo na kailangan i-update ang inyong PS4 sa latest firmware dahil mag-run ang game dahil sa backport update. So hanggang dito na lang ang ating video tutorial. Maraming salamat sa panonood nyo.